Hello, good evening everyone. So, maayong gabi diha mga igsoon ni Kristo. Niya na puta sa ato ang bedtime devotional. So, karon Thursday, December 19, 2024. Ug karon ika day 325 sa ato ang devotional. Ang atong topic karon is about the best friend ever. So, the best friend ever. So, ang word nasa John chapter 15 verse 13 nga nag-ingon, "No one has greater love than this, that someone would lay down his life for his friends." Let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Ikaw ang Ginoo, Lord God. Maghari ka, Lord God, sa mga kinabuhi mo. Masalamaton kami, Lord God, karong adlaw sa kadaugan, Lord God. Kami, Lord God, magatuon sa imuhang pulong. Lord, speak for us, Lord God. Fill us with your Holy Spirit, your wisdom, knowledge, understanding, Lord God. Nga sa man nga mensahe, imuhang ipadayag dinhi kanamo, Lord God, ug sa mga maminaw niini nga mensahe, Lord God, nga naa sa pikas sa screen. Ikaw ang Ginoo, Lord God. Nga mao'y magatandog, magahikap sa matag usa, Lord God, nga ang pagsalig ug paglaom, Lord God, diha kanimo lamang nga tungod kay ikaw ang Ginoo, buhi ug makagagahom ikaw ang tag-iya kanamong tanan ug ang imong plano nag-una nakandaan kanamo, Lord God, sa unahan. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, the best friend ever. So, no one is greater love than this, that someone would lay down his life for his friends. So, do you know that Jesus loves you? And have you thought about exactly what his love should mean to you? When you invite Jesus into your heart, you can be sure that he will prepare a place for you in heaven. Jesus has promised that heaven will be a wonderful place, a place where you will be protected forever. So Jesus is the best friend this world has ever known. Let him be your friend too. His love lasts forever. So what are you waiting for? Welcome him into your heart right now. Who is the best friend ever? It is Jesus. Kay ingon sa pulong sa Ginoo, ingon ni Jesus nga we are his friends. Kung sa Bisaya pa kaning John chapter 15 verse 13 nga naingon, ang labing dakong gugma na ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. So we know that Jesus died for us. We do not deserve the forgiveness of God, but because God loves us so much, iyang gihatag iyang kinabuhi. So sama ra pud na nga ingon niya nga ang pinakadako nga gugma isang paghatag sa kaugalingon. So kung naatay friend, kung naatay best friend, so pareha ba ingon ana ba gihapon ang ato ang buhaton nga atong ihatag to lay down our life for our friends. So we hope so nga inana ang ato ang buhaton. Ingon diri sa verse 14 nga, kamo akong mga higala, ingon ni Jesus, kamo akong mga higala, kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. So we are Jesus friends if we follow Jesus, follow him if we will obey him. So we are not slave anymore because ang friends is naay mga kanang mga secret nga mga secret nga isulti. Kung atong padayon ng pagbasa ingon, dili ko na kamutawgon nga mga sulugoon kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinoon tawgon ko kamo nga akong mga higala. Kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. So dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtad.
So kita nga tumutuog sumusunod diha ni Kristo, dili kita ang nagpili sa atong kaugalingon to follow God. It is God who choose us, who reveals himself to us, o tungod sa iyahang offer niya of the gift of salvation. So kung mo respond ta rightly, so mo na nga God will work in us and through us, o kita nga mahimo kita nga instrumento nga ang tanang tao, ubang mga tao maluwas. So we are chosen by God. So daghan ang gitawag but few are chosen because only few respond. So kini mao ang isugo ko kaninyo. Kung unsa man gid ang sugo sa Ginoo is ang to love each other. So atong ibalik ato ang purpose. Why? What is our purpose? So kani nga quote is kani nga ang tong purpose is kaniadto pa kaniadto pa kini sa kadtong Old Testament. Gisummarize ni Jesus into two greatest commandment, which is the to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. But first is dili man nato makita ng Ginoo, atong makita ng atong isikatawo, atong kaugalingon. So we can love God if we first love ourselves. So dili ta makahigugma pud sa atong isig katawo kung wala ta nahigugma sa ato ang kaugalingon. So we must love ourselves first before we can love others, and we can love God if we discover ourselves, if we discover the source of ourselves. So magkini nga ang sugo sa Ginoo, to love Him with all our heart. So, and to love our neighbor as we love ourselves. So, tungod sa gugma, diha tanan magikan. So, tungod sa pahigugma, ang tanang mga butang maplastar ang tanan. So, tungod sa gugma, so mahimo tang malipayon, mahimo tang tungod sa gugma sa Ginoo, we can have these qualities of the Holy Spirit, or the fruit of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility or gentleness, and self-control. So kung naata ni ani nga mga kinaiya kini sa balang espiritu, ug once kita nga nituo midawat diha kang Jesus, kitagaan ta og katungod to be a child of God, to be the children of God. So sa ato ang pagdawat kang Jesus as our Lord and Savior. So kung Lord and Savior, so dili ta dili sa Pilipinas is dili ta makakuan og natay king o kuan tungod kay we are in a democratic country. But sa laing nasod nga na ay royal family, nga na ay king, so kinsa man ang ginasunod, it is the king. So og ang tanang tao musubay gayud, mutuman gayud sa sugo sa king. So ingunana ang gusto pud sa Ginoo kanato. But God honors our freedom. So maski ang Ginoo nagatuktok kanunay sa ato ang mga kasing-kasing, but dili maka fully work ang Ginoo if dili nato i-allow, dili nato tagaan og permission ang Ginoo to enter our lives. So ang gusto sa Ginoo is dili 50-50 kun dili full devotion. Magay na atong purpose is to love God with all our heart, soul, mind, and strength. All, with all our heart, with all our soul. So tanan. And to love our neighbor. So dili ta makahimo niini kung wala ang power sa Ginoo pinaagi sa balaang espiritu. O from the moment nga atong gidawat si Jesus sa ato ang kinabuhi,
gihatag sa Ginoo ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu mao kini ang magtabang kanato. Mao kini ang motabang kanato nga mahimo tang sama sa kinaiya ni Jesus. So God, Jesus ni anhi si Jesus sa kalibutan. Wala siya may anhi dayon nga king kundi he humbled down himself. So we must imitate kung unsa ang kinabuhi ni Jesus. So we must always be humble. So wala tay angay ikapanghambog diha sa uban tungod kay tanan nga naanak nato dili kini iya. Dili kini atoa kun dili iya ni sa Ginoo. Kani ato ang mga mga kanang intelligence sa Ginoo na tanan. Tong kaalam, tong wisdom sa Ginoo na tanan. So wala gyud ato ang ating kusog sa Ginoo na. So mao kini nga the highest form of worship is offering our lives. So how do we offer our lives to God? So dili kini nga matag Sunday lamang sa ato ang pagsimba. Atong ang tinuod nga pagsimba sa Ginoo is our everyday lives, walking with God, obeying the commandments of God, obeying God. Kaya ingon sa iyang pulong sa Joshua 1:8, do not depart this book of the law shall not be departed from our mouth. We should meditate it. We should read and meditate it day and night and follow everything that is written, and God will give us success. So what commandments do we follow? So how do we obey God if we don't know what to obey? So mo kini nga dili lang ta mag-rely kung unsa ang atong madungog, kundi ato kining susihon sa pulong sa Ginoo kung atong nadungog tinuod ba. Tungod kay we should know the truth. We should know the truth because the truth will set us free. So the truth is in Jesus because Jesus is the way, the truth, and the life. So no one will come to the Father in heaven except through Jesus. So by the grace of Jesus, by the grace of God through Jesus Christ, we are made righteous because katong wala pa ta sa kang Jesus, wala pa ta kaila diha sa Ginoo, we are already bound to hell. So kitang tanan walay usa kanato nga matarong. So we are falling short the glory of God. Meaning we all have sinned against God because the requirement of God is perfection. Og no one is perfect, so wala gyoy makaadto sa langit. But because of the love of God, so John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Ang muto ug mudawat sa Ginoong Hesus gitagaan og katungod nga mahimong anak sa Ginoo. So meaning dili tanan tao anak sa Ginoo kun dili kadto lamang mituo ug midawat kang Jesus. So mituo ug midawat kang Jesus, kanang mituo ug midawat is obey God. So ingon ang pulong sa Ginoo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So pangitaa ang gingharian sa Ginoo ug sunda kini. So kung atong kuanon basahon sa Bisaya, ingon diri, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ikahatag ra niya. So ang pagpangita nato sa gingharian sa Ginoo ug ang iyahang pagkamatarong is ang pagkinabuhi nga uyon sa iyahang kabubuton. So unsaon nato pagkahibalo sa kabubuton sa Ginoo? Ingon sa Romans chapter 12 verse 2, ingon sa Romans chapter 12 verse 2 nga dili ta magpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon. Yon din niya.
Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit, ug makapahimuot kaniya. So, makahibalo lamang ta sa kabubuton sa Ginoo kung atong ipausab ang atong hunahuna. Ingon pa, mindset. Because what we feed in our mind will goes into our heart and will come out into our mouth. So, mo kini nga kinahanglan nga we should always feed our minds with the word of God para walay luna ang mga buhat sa kaaway. Buhat sa kaaway nga maglingla ka nato, magilad ka nato. So, mo kini nga we should be guided by the word of God. We should live our lives that in accordance to the word of God, to the will of God. So, wala gyud tay mahimo kung wala ang grasya sa Ginoo. So, kining tanan pinaagi sa grasya sa Ginoo. So, mao kini nga the best friend that we should have is Jesus. So, Jesus loves everyone. So, God loves you and me. Wala gitanaw sa Ginoo, may nga di naman siguro ko dawaton sa Ginoo. Kung atong basahon ang pulong sa Ginoo, daghan diri nga mga tao, nga mga imperfect person, gigamit sila sa Ginoo. Daghan sila mga kalapasan, mga sala sa Ginoo, but wala diha nag wala ni ani si Jesus to condemn us, but Jesus ani diri sa kalibutan para kita luwason. So mao kini nga human nata giluwas ni Jesus, we are already saved, and ang ato lamang pagbuhaton is to accept Jesus. Ito ang kinabuhi. Accept Him as our Lord and Savior. And repent for our sins. And obey His commandments. So, from the moment nga mo follow ta diha kang Jesus, we should do. So, faith without works is dead. So, ang atong ebidensya sa atong pagtuo diha sa Ginoo is ang atong kinabuhi, how we live our lives. So, diha na to makit-an kung ato bang giistorya nga, Lord, I love you, Lord, but ang atong kinabuhi, mahita nga, di ta mag-judge, but mao ni nga, ang ebidensya nato nga tinuod ta, nga nituod diha sa Ginoo, is kung ang atong kinabuhi adunay kausaban. Mausab ug mausab gyud ta ang atong tinuod nga pagtuo diha sa Ginoo, ang atong tinuod nga pagsabot sa gugma sa Ginoo. Adunay gyud kausaban sa atong kaugalingon. Mao gyud na siya ang kamatuoran. So kung wala pa ta nausab, meaning wala pa ta kasabot sa gugma sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So pangayoon nato na sa Ginoo. It's between you and God. It's between me and God. So ang Ginoo nakakita sa ato ang kasing-kasing matag-usa ka nato. So ang Ginoo nag-awhag jud ka nato nga mobalik na ta kaniya. Ayaw na paglangay-langay because we don't know what will happen in the next hour, in the next days. So, the devil comes to steal, to kill, and destroy us. But Jesus, God, comes to give us a life. The devil will tell you, there's always tomorrow. But God saying that tomorrow is never guaranteed. So we should do what we can do now. We should repent for our sins now. Now, dili ugma, kundi now. Now is the time to accept God in our lives. So, wala na ilain pa. So, kaning ato ang devotional karong gabiuna is nag-remind ka nato nga we should also demonstrate a selfless love like Jesus. And we should also imitate Jesus' character
Unsay karakter ni Jesus, wala siya ni anhi nga nagpakahari na daan kundi nagpaubos siya. Humility, he humbled down himself, and God and Jesus is a servant leader. So in service, and we should also be thankful to God. Be thankful, be joyful, be prayerful because God is always with us. His promises are true. So atong saligan ang Ginoo tungod kay siya tinuod matinud-anon ug ang iyang pulong tinuod gayud. Dili mausab ang Ginoo ug ang iyahang pagtubag sa itong mga pag-ampo nakabase kini kung sa ato ang timeline. So mao kini nga God is also building our character. We should always be patient. Be patient with ourselves, be patient with other people. So sa tanan nga mga nasa atong palibot, we should atong ipatigbabaw ang gugma. Ang gugma nga unconditional, walay condition. So Jesus is the best friend that we can have. So God's love lasts forever. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful day. We thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, of your love, of your selfish love, that Jesus is the best friend that we can ever have, Lord, in this lifetime. Lord, we are nothing without you, Lord God. Help us to fulfill your purpose in our lives. Help us, Lord, to be the person you want us to be. Help us, Lord, that our plans are in line with your plans to us, Lord God. Ug tabangi kami, Lord God, to obey you in everything, Lord God. Change our hearts, change our mind, Lord God, into your likeness. Because ang imo lamang pulong, ang imong promise, Lord God, maoy kamatuuran. Tabangin kami, Lord God, i-increase pa nga mo ang faith diha kanimo. Tabangin kami, Lord God, nga ma-share na mo sa uban ang imong gugma. Ang imong gugma, Lord God, ang imong offer of salvation, Lord God, which is free, Lord God. Tungod kay kanimo lamang makit-an ang kamatuuran, ang kaluwasan, ang katagbawan sa amo ang kinabuhi. Dili na mo kini makit-an diri nga kalibutan, kundi kanimo lamang Ginoo. Lord, salamat sa imong pag-uban kanamo. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga maoy magapanglihok sa matag usa. Gamita kami, Lord God, for your glory. Ug Lord, among ibalik, Lord God, ang tanang dungog himaya ug mga pagdayeg. Kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Kining tanan, Lord, among